Hello CCF family! Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jeriel Orgasan from Elevate Exalt Ministry at kasama po natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking para sagutin ang inyong mga tanong. So Pastor Bong, ready na po ba kayo? Sige lang po. Para po sa unang katanungan, paano namin malalaman kung saan kami pinakamagagamit ng Diyos sa aming paglilingkod? Ayan, una sa lahat, kung ano yung ni-reveal sa iyo ng Diyos na alam mo nang dapat mong gawin, simulan mo doon. So una, simulan mong lumapit sa Kanya, mag-worship sa Kanya kasi yun ang unang gusto niyang gawin natin. Ang pangalawa, we learn kung ano yung Kanyang sinasabi sa Kanyang salita. So meditate on His Word and apply. Then, doon palalaguin ka ng Diyos to discover your spiritual gifts. At yung maging yung passion mo at maging yung mga abilidad mo gagamitin ng Diyos. Pati yung mga personal experiences mo gagamitin ng Diyos para sa specific na gagawin mo. Pero for the meantime, you focus on worshiping and serving the Lord. Yes. So para naman po sa ating pangalawang katanungan, maaari bang maglingkod ang isang taong namumuhay sa kasalanan? Ayan. So dapat nating maintindihan. For example, sa prayer pa lang, isang form of service to God. Sabing ganoon, hindi nga pakikinggan ng Diyos kung may kasalanan ka eh. Kasi mas importante ka sa Diyos kaysa sa gagawin mo sa Diyos. Kaya kung nabubuhay ka sa kasalanan, ang una niyang nais mong gawin ay ayusin ka niya at tulungan ka niyang mapagtagumpayan mo yung kasalanan mo. Di ba? Baka nga dahil sa nabubuhay ka sa kasalanan, hindi mo pa talaga naintindihan ang Kristyanismo. Hindi pa naintindihan ng bagong buhay kay Kristo. So yun muna ang maranasan mo. Nang sa gayon, magamit ka ng Panginoon Kristo ayon sa kanyang kalooban. Maraming salamat po. At para naman po sa huling katanungan, paano kami makakapaglingkod sa Diyos kung kami ay may pinagdadaanan na problemang pinansyal, depresyon, pagkabigo sa pag-ibig at iba pa? Alam mo, minsan kaya tayo may problemang pinansyal, may problemang depresyon, kasi hindi tayo naglilingkod sa Diyos at madalas ang pinaglilingkuran natin ang ating mga sarili. Halimbawa, pinansyal. Iniisip natin sa bawat perang meron tayo, atin ito. Gagamitin natin sa kagustuhan natin. Pero kung naglingkod tayo sa Diyos using our finances, sa paraan na nais ng Diyos gamitin ang ating finances, imposibleng pagkulangin ka ng Diyos. Ngayon, kung sa bagay ng depression, minsan sobra tayong depressed kasi lagi tayong nakatingin sa ating sarili. Sa halip na mag-focus tayo kay Jesus, kaya nadidepress tayo. Kaya nga sabi nga nila, pag nakatingin ka sa demonyo, mapoposes ka. Pag nakatingin ka sa ibang tao, ikaw ay ma-oppress. Kung titingin ka sa sarili mo, madidepress ka. Kaya tumingin ka na sa Lord para mapuno ka ng praises. Di ba? Kaya doon ka muna. Then, yung pagkabigo sa pag-ibig, naku, kung naglilingkod ka sa Diyos, ang first love mo si Jesus eh. Sa totoo lang, si Adan hindi naghanap ng asawa. Si Lord ang nagbigay ng asawa kay Adan. Kaya huwag ka masyadong mag-focus sa ganyan. Kasi pag maayos ang lakad mo sa Diyos, pati pang mapapangasawa mo, ibibigay ng Diyos. At minsan, papahintulutan ng Diyos, ikay mabuhay mag-isa kasi it's better to be alone than to bring the devil along. Yes, maraming salamat po Pastor Bong sa inyo pong mga sagot sa aming katanungan. Pero bago po tayo magtapos, iniimbitahan po namin kayo next week para ipagdiwang ang ating 39 years ng katapatan ng Diyos sa kanyang simbahan. Kaya naman po, be sure to save the date. August 26 po para sa Saturday night service and August 27 naman po para sa Sunday services. And yes, services dahil hindi lang isa kundi 3 services ang aming hinanda para po sa inyo. So pwede po kayo mag-attend ng 9 a.m., 12 noon, or 3 p.m. Imbitahan niyo po ang inyong pong mga pamilya at kaibigan at sama-sama po tayo mag-celebrate at mag-worship sa Panginoon. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless and we'll see you next week.